Ephesians chapter 5 verse 28. So ought to men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. Tayo po bilang mga lalaki na may mga asawa, marapat lamang na minamahal dapat natin ang ating mga asawa, lalo pa kung sila naman ay totoong mananampalataya ng Panginoong Jesucristo at sila ay nagsasubmit sa atin bilang mga lalaki. At yun ang ating gampanin, na mahalin natin sila katulad kung paano natin minamahal ang ating mga katawan. Hindi ba tayo pagka tayo ay naliligo, naglilinis ng kuko, naglilinis ng sarili, ganyan natin minamahal yung ating sarili, pinapabanguhan natin, ayaw natin na mamahaw yung ating katawan. Ganun po yung tamang pag-aalaga sa katawan at ganun din po yung tamang pagmamahal sa mga asawang babae, na dapat inaalagaan po natin sila kung paanong minamahal natin yung ating sarili. Ayaw natin ito nadudungisan, narurumihan. Ganun din naman sa ating mga asawang babae. Ganun natin pahalagahan, ganun nating mahalin. Dahil sinasabi diyan yung naunang verse na ang ating Panginoong Jesucristo, ganun din ang kanyang pagmamahal sa church na kanyang itinatag. Kung paanong minamahal ng Panginoon ng church, ganun din naman tayo mga lalaki kung paano natin mamahalin ang ating mga asawang babae. Kung paano ang ating Panginoong Jesucristo ay binigay niya ang kanyang sarili, sinakripisyo niya sa sobrang pagmamahal niya sa sanlibutan ito, at kung paanong minahal ng Panginoon ang iglesia, ganyan niya po ibinigay ang kanyang buhay. Yan yung tunay na pagmamahal na marapat lamang na ipadama natin sa ating mga asawang babae. Yung sakripisyong iginawa ng ating Panginoong Jesucristo, dapat rin naman bilang mga lalaki ganyan tayo matuto magmahal sa ating mga asawang babae. Yes, may mga pagkakataon hindi laging banayad ang relasyon mag-asawa. May mga pagkakataon nagtatalo tayo, meron dyan darating yung time na hindi tayo magkakaunawaan, hindi magkakaintindihan, magkakaroon ng tampuhan. Pero hindi nangangahulugan na dapat na nating pabayaan ang ating mga asawang babae, na dahil sa mga bagay na yun ay tila ba mag-iiba na yung turing natin sa kanila, na dapat mas pahalagahan pa rin natin kung ano yung mandato sa atin ng Panginoon, kung ano yung sinasabi ng Biblia, na kahit ano pa mang sitwasyon ang dumating sa atin, lilipas at lilipas yan, pero mananatili na mamahalin pa rin natin ang ating asawang babae. Ano man sitwasyon ang dumating sa atin, masusolusyonan yan kung tayo ay Christ-centered, kung tayo ay nakasentro lamang sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Diyan magiging matibay ang relasyon ng mag-asawa. At kung ano man dumating ng mga pagsubok at mga suliranin at pagtatalo, isang araw malalagpasan ang lahat ng yan dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil sinasabi rin po ng Biblia, mga kaibigan, mga kapatid, ang pagmamahal ay kayang takpan ang lahat ng karamihan ng kasalanan. Ganun po yung ginawa ng ating Diyos sa atin. Sa sobrang pagmamahal ng Diyos ay na-cover up lahat ng ating mga kasalanan. At dahil din naman sa pagmamahal, yung mga ganyan na mga circumstances sa ating buhay bilang mag-asawa ay ma-overcome din po natin yan. Pag tayo ay punong-puno ng pagmamahal galing sa Diyos, ay may papadama rin natin sa ating mga asawa. Kaya alam niyo po, darating yung pagkakataon na hindi kayo magiging okay. Mag-pray lang po kayo, lumapit sa Panginoon, at makikita niyo po ang kilos at galaw ng Panginoon. At lalo pa kung ikaw ay nagpapalago sa gawain ng Panginoon, ay hindi ka basta-basta matatangay ng kung ano-ano man dalahin ng sanlibutan ito, at hindi kayo maapektuhan. Kaya tayo bilang mga lalaki, hindi lang po natin mamahalin yung ating asawa pagka okay lang yung sitwasyon, pagka banayad ang lahat, kundi sa lahat ng sitwasyon dapat maramdaman ng ating asawang babae ang pagmamahal. Kahit nasa hindi okay na pagkakataon, ay dapat mas mananaig pa rin ang pag-ibig. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po, and God bless you all.